Gagawin naman ang natural reflex dahil sa awang ganon. Magbibigay kami ng old clothes. Magagather ako ng mga bigas, ng mga gatas to give out to them. In other words, all dole out. No? Parang you're always coming from an advantaged position and then being, wow, even 1 or 2 days saviors of this poor, no? And then afterwards, they're again blocked off your consciousness. They're not part of your life again. You go back to your paradise, and they go back to their, I mean, they're left there to their hovels, no? Noong 1987, nung pumasok kami dito, inikot namin lahat itong mga halos pare-pareho ang sitwasyon. Mga 90% ng parokya ay halos ganito, depressed talaga. Ako nga, parang na-shock din ako. Though, galing ako sa Tondo, pare-pareho din, pero parang hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang ganong sitwasyon ng tao na dapat tumira sa ganitong sitwasyon. Kadalasan, dahil nga sa pananaw ng mahihirap, kadalasan wala nang magagawa eh. Yung dito na lang, yung bang resign ka na lang, yung tinatanggap mo na lang yung sitwasyon. Minsan, ang nagiging masamang epekto dyan, parang wala ka ng desire, wala ka ng hangarin pa na baguhin yung sitwasyon mo. Hindi, oy gising. Oy, gising yan. Lagot kayo, oy gising. Sama mo yung kanon. May pixie. Hatakin ko na lang siyang bigla. Ay, utang na. Hindi ako nagsisimba. Hindi ko alam pumapasok lang ako sa simbahan pag birthday ko. Kasi wild nga ako eh. Hindi ko alam niya eh. Wala akong alam. Tapos pating kapitbahay ko, nakikita ko talaga na ganon din sila katulad ko. Ang mga tao noon, hindi sila nakakadama na bahagi sila ng simbahan na ito. Ang simbahan sa kanila yung building, yung bahay na pa. So, kahit saan pwede sila magdasal. So, pupunta sila sa Paco, pupunta sila sa St. Peter. Hindi sila pupunta dyan kasi nasa loob eh. Pupunta sila sa Santo Niño, malaking simbahan doon. So, nung primero, nahirapan kami ipadama sa kanila na dito sila, bahagi sila ng parokya. So, nung naumpisa yung programa, yung patuloy na yung mga services, patuloy na yung pagbubuo ng mga pamayanan, ang ano nila ngayon pala, nagmamalasakit pala ang simbahan sa kanila. Kaya hindi ka na mahirapan sa kanila magsabi na may misa, may mga gatherings tayo sa parokya, may mga symposium tungkol sa lupa at pabahay, pupunta na sila doon, napupuno yung simbahan. Unang Sabado ng buwan, nagkikita-kita sa simbahan ang mga kasapi ng pamayanang Kristiyanong unti-unting nabuo ni Loret. Pinag-uusapan nilang magkakapit-bahay ang mga pangunahing problema ng kanilang komunidad gaya ng kalusugan, kabuhayan, lupa at pabahay. Pati na si Dada na dati-rati minsan lang sa isang taon kung makapagsimba ay madalas na ngayon dito. Ang karamihan ng leaders namin, walang natapos na mga mataas na kurso. Pero nakita mo, mahusay sila mamuno, mahusay sila magsalita, mahusay mag-isip, mahusay magplano, mahusay makisama.
mahusay magdala. Imagine, dadalhin mo yung isang barangay, 300 families. Mayroong barangay na 1,000 families. Ha? Eh, isang tao na first year high school, wala nga natapos na kurso. Pero proven na patunayan na pag binigyan mo sila ng training, nakakayanan nila. Nacha-challenge sila at nagkakaroon sila ng talagang pagpaniniwala sa sarili. Yun yung sinasabi na people's empowerment. Noon ako, wala rin ako talagang alam. Yung pinadadala kami ng simbahan sa iba-ibang lugar para kumuha ng mga seminar, na kumukuha kami ng mga paralegal. Ayan, nadagdagan ang kaalaman ko na buong akala ko na tao lang ako rito sa bahay na hindi ko nalalaman yun. May isa pang hindi alam si Dada noon. Lubos niya palang kakailanganin ang kanyang mga natutunan sa mga seminar. Kamakailan lang, nakatanggap sila ng babala mula sa kumpanyang nagmamay-ari sa lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Magpapatayo raw ng mga kondominium ang may-ari ng lupa, kaya't kailangan nilang umalis sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi, ipapademolish ang kanilang mga bahay. Kung magkagayon, 53 pamilya ang mawawala ng tirahan. Ikinabahala ni Dada ang mga pangyayari. Hanggang trabaho, yung demolisyon ang laman ng kanyang isip. Ito, yung kabangan namin, talagang natatakot kami. Kasi kung matutuloy talaga yun, saan kami titira? At hindi namin alam kung anong mangyayari kasi syempre talagang wala kami lilipatan. Meron talaga nakasaad talaga sa Biblia. Ang lupa para sa lahat. Kasi bigay ng Diyos yan para sa lahat. Hindi naman tayo pinanganak na may lupa na tayo. Kaya ngayon ang pinagtataka namin, maski na ako, yun ang tinuturo sa simbahan. Totoo, tinuturo sa simbahan, ang lupa para sa lahat. Pero naiisip ko, totoo ba yung sinasabi? Totoo ba yung nakasaad? Kung saan-saan nakarating sina Dada sa kanilang pagkilos laban sa nakabantang demolisyon. Kung ano-anong papeles ang inihanda at inasikaso. Kung sino-sinong politiko ang kinausap. Meron ng may surprise. Fighting. Hindi ba kami abogado nyo? Sa kahuli-hulihan, dumulog sila sa Konseho ng Maynila upang hingin dito na ipasa ang isang resolusyon para bilhin ng gobyerno ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Maaga pa'y nasa loob na ng session hall ng City Council sina Dada. Ang ilan sa kanila'y nainip na sa kahihintay sa pagdating ng mga konsehal. Honorable Ponce, Honorable Kirin, Honorable King, Honorable Tagasa, Honorable Recapor, Honorable Ernesto Rivera, Honorable Tolentino, Honorable Barona, and Honorable Pacar. Pangatlong roll call na. Wala pa ring quorum. Sa kabila ng mga kabiguang dinanas nila, patuloy ang kanilang pagkilos sa loob ng kanilang pamayanan. Sabi ko nga sa kanila, huwag tayo mawala ng pag-asa. Pasasaan ba na dito na tayo lumaki, kaya kung ganyan, dito na lahat tayo. Sabi ko nga, siguro naman talagang para sa atin to. Kaya kinukumbinsi ko talagang mga tao na huwag mawala ng tiwala ba na kami naaalis kami dito. Kasi naniniwala pa rin ako, katulad meron nga tayong article number 7279 na yung pag matagal ka na dito sa lugar mo, hindi ka na pwedeng paalisin. Kaya balik ako, paglaban natin yun.
Kako ganyan, hindi kailangan tayo na mananahimik na lang. Hoy! Vivian! May meeting mamaya sa bahay 1:30. Tungkol sa lupa. Ano si Baby? Saan? Taas. Mamaya 1:30. Vidya! Ano ka mamaya 1:30? Baby Patrol! May meeting tayo sa lupa. Tungkol sa lupa. 1:30. Dito yung talagang nadama natin at yung nakita natin na pag ikaw pala yung apektado rito sa lupa na to, pursigido ka na lumakad. No? Ano doon yung talagang ano ka eh. Dito ako nakatira eh. Kahit nahihirapan ako, sige, papasukin ko to kahit di ko kaya. Ganon. Nagbunga rin ang pagsisikap ng pamayanang Kristiyano ni Dada at ng kanyang mga kapitbahay. Matapos ang ilang ulit na pabalik-balik sa konseho, naipasa rin ang kanilang hinihinging resolusyon. Makatatanggap sila ng tigda 24 na metro kwadradong lupa na huhulugan nila sa loob ng 20 taon. Ang simbahan ang hinahanap o ang sinisikap na mapabago yung kalagayan ng tao para maiangkop sa kanyang dangal bilang anak ng Diyos. Ang tao ay may dangal. Dahil ang tao ay anak ng Diyos, ang tao ay larawan ng Diyos. Kung siya ay may dangal, dapat lang ang pamumuhay niya ay nagpapakita ng dangal na yon. Hindi bagay sa isang tao na wala siyang trabaho para itusto sa kanyang pamilya. Hindi bagay sa isang tao na anak ng Diyos na may dangal na manglilimos o yung mga anak ay street children. Hindi bagay sa isang tao na may dangal ang tumira sa isang maruming kapaligiran dahil siya nga ay may dangal. He deserves the best. At hindi rin bagay sa isang taong may dangal na wala siyang bahay at lupa.